patagalin pa, kasama na natin via phone patch ang ating paboritong former Senator Ping Lacson. Good morning! Magandang umaga po, Senator Ping. Welcome back sa ASPN po. Yeah, magandang umaga, Pati, Ali. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Okay. Oo, tayo ay maghuhuntahan lamang, magkwekwentuhan because we'd like to pick your brains dahil kayo ay former, naging hepe rin ng PNP at kayo ay former senator. Alamin namin inyong mga saloobin, reaksyon dito sa mga nangyayari of late sa ating bansa. Yung question of the day namin, kung pwede naming umpisahan doon, is yung tradisyon versus tanong-tanong. And I know that sinusubaybayan namin ang inyong mga Twitter, yung mga posts nyo sa X. At itong nangyari po kahapon na mainitang pagtatalo sa among the congressmen, no, sa mababang kapulungan, tungkol dun sa tradisyon na dapat nga, dun sa two highest officials of the land, merong parang may formalidad lang, na ikaw nga dapat Parliamentary quorum courtesy. call, acknowledgement ng resource person, budget presentation, and then it breezes through, no, yung proposed budget po nila. So yung nangyari po kahapon, does the same thing, yung tradition apply, despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa, no? Talagang mayroong time-honored tradition na pagka-budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yun sa Supreme Court, yung judiciary, ano yun tama yun, pag-open ng hearing, tapos acknowledgement, tapos mga opening statements, may konti meron ng motion na i-recommend na sa plenaryo yung budget for approval. So, sa isang banda naman, hindi naman yun na cast in stone, na kasi tradition nga na sinusunod, pero hindi rin mapipigilan kung sino yung miyembro ng komite, Appropriations Committee man o Committee on Finance sa Senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Ang nangyari kasi, kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. So ako sumasang-ayon ako kay Congressman Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski pa paano i-honor yung time-honored tradition. Pero tama rin naman yung sa committee chairman na ilagay sa boto. Katuan sila. At yun nga, nahinto sa ganon at naging nagkaroon ng balitaktakan. Pero pareho silang tama doon na i-honor yung time-honored tradition. Pero at the same time, hindi rin pwedeng pigilan kung sino man ang miyembro na gusto magtanong. Okay. Senator Ping, no? Kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, 'di ba? Kayo nga talaga yung nagbabantay ng ating kaban. The Sentinel. Oo. Now, my question is, yung inaakusa po ni VP Sara po na ginawang padding from 5 billion, humingi ng 10, naging 15, tapos po sa GAA lumabas po na 24, tapos napunta, kumbaga there were so Yung sa many video niya, numbers, no? that were thrown in. Is that really possible po? With yung inapprove po ng Office of the President dun sa GAA, pero paglabas pa daw doon sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd, tapos na kumbaga ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po katiga scrutinize po ng budget po. Bibi, ang nire-refer mo yung NEP, yung National Expenditure Program, And the GAA. also known as yung President's Budget. Kasi pag sinubit yan ng Office of the President, within 90 days or 30 days, after makapag-SONA yung budget, talagang bubusisiin yan. Mababago talaga yung hilatsa ng budget. Kasi billion measure yun Ang nangyayari, yung sa NEP pa lang, National Expenditure Program, pagka nilabas yung tinatawag na General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Dapat yun, Senator Ping, malabo po yung ating linya, choppy kayo, and we are missing out on what you're saying. Importante naman po. Kung kayo po ay mobile. Ayan. Yung signal. Okay po. Sige Masama po. Signal, okay. Kasi mobile nga. Oo, you were saying po. Yeah, yung National Expenditure Program, yun ang President's Budget. Pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill
kokopyahin lang yung NEP, no, yung General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Ang masama, di natapos na yung mga pagdinig sa lower house, upper house, at magba-BICAM na. Yung Bicameral Conference Committee, tinatawag. Nako, ayan na naman. Senator We're Ping. losing you po, Senator Ping. Senator Ping, pwede ba natin maano ulit? Si Senator Ping. Ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon natin para maano natin, nasayang yung ating kwentuhan with Senator Ping. So, tinatalakay mo nga, ito yung pinalabas po na video. Video na nagrereklamo siya, humingi daw ng kumbaga ng may tong pats, tapos humingi pa, di ba, yung mga ilang kongresista daw. Yung magkano ng naman parte. sa amin Oo, dyan, ng dun parte. sa 5 billion. Oo, sa 5 billion. Para sa construction ng classrooms. Nasabi niya, hindi daw siya sanay sa ganitong Transaction. kaya Pero I was thinking kasi, nagbitaw dahil siya. devolved di ba? Oo. Devolved sa LGUs, like lahat, no, pati edukasyon. Yung mga papel ng kongresista yun, di ba? Oo. Na humingi ka ng ng budget para sa, Sa lahat. distrito mo Oo, para for the sa construction of classrooms. Classrooms. Hindi ko lang alam kung yan ang talagang If it's being kalakaran talaga, ginagawa. Oo. So ayan na, nandiyan na ba si Senator Ping? Ako, Yeah. ayan, Ayan na. Senator, Sorry, ayan. We lost you. You were saying sabi nyo from So sa BICAM, pagdating po sa BICAM, Yun ang tinatawag na third chamber, Third na chamber. lang yon, moniker lang na binigay yon, third chamber, pero most powerful chamber kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at saka sa upper house, pagdating doon nababago pa. Ang dapat lang na gagawin sa bicameral conference, yung mga disagreeing provisions, yung mga nagkaiba sa provision sa version ng Senado at saka version ng lower house, i-reconcile lang yon. Pero nangyayari, nag-i-introduce ng mga panibagong mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Kung labas ito doon sa, halimbawa, hindi naman nagdi-disagree kung provision sa House, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin yon. Pero nangyayari sa BICAM, pati yung pinakikialaman na. Ilan lang naman yun, hindi na yung plenaryo eh. Yung tigusa sa plenary, buong buong House yun, buong Kongreso, buong Senado. Pagdating sa BICAM, mga 15 lang yun mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng BICAM. At napaubaya na, parang binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. At yung siguro kung iba yung mga kalyado nila. At isa pang masamang naging practice, natapos na yung bicameral conference, na-ratify na, kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral conference committee na output, babalik yan sa both houses, ira-ratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro, majority, na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enroll bill na-ratify na, pagka na-print, binabago pa. Yun talagang anomalous. Kasi hindi na po pwede. Pero ginagawa pa rin yun. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion at 29 plus billion na bago doon sa pag-enroll sa enroll bill. No? Hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo noon, na may nakita kami billion pesos na binago doon sa enroll bill. Yan ginawa ni Senate President. Hindi, nung pinirmahan niya yung masisisi naman yung Senado na nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. So, nung pinirmahan niya, nagyan niya ng qualification na ang pinipirmahan ko lamang yung niratify namin sa floor. Hindi kasama yung 75 billion na yan. At mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasilip pa silang ibang halaga na
hindi kasama doon sa na-ratify ng both houses. So, yun ang nangyayari yun ang naging kalakaran. Parang hindi na maayos yung BICAM. pagpapatupad ng ating General Appropriations Act. Oo nga. Pagkatapos Parang ng masusing budget deliberations, Oo. di ba? Yan din na nangyari dito sa BICAM na po itong provision dito sa pag-sole sa National Treasury. Itong, maingay ito, yung almost 90 billion na kinuha po na from PhilHealth. Dahil dito sa BICAM din nangyari yung special provision na yun, hindi po ba, Senator Ping? Na yung reserve Correct. funds Yun sa na- mga GOCCs ibalik sa National Treasury. Yes, correct. Kasi ang definition ng unprogrammed fund, standby appropriations yan Hindi yan kasama sa regular budget. Ano yan, under the special purpose fund yan, yung unprogrammed. Naka-standby lang yan na kung mayroong mga kailangan ng mga ahensya ng additional na pondo, halimbawa medyo kinapos, may Oo. dagdagan item sa budget, diyan kukunin. Ang nangyari dito, 3 lang yung special provision dyan, program fund. Yung una, pagka yung may excess nasa treasury, may excess na budget, so pwedeng hugutin. Pangalawa, kung merong revenue measure na naipasa para mapondohan yung ang program fund. At pangatlo, yung tinatag na foreign assisted projects. Ang ginawa sa BICAM, dinagdagan ng 2 provision. Isinama yung government-owned and controlled corporation at saka yung foreign assisted project. I'm sorry, yung pangatlo pala doon sa regular na special provision, yung approved loan, approved loan. At dinagdag dito sa BICAM, yun nga, yung lahat ng GOCC, nasaklaw ngayon yung PhilHealth kasi ang kategory ng PhilHealth GOCC. GOCC rin. At yung panglima, yung foreign assisted project, pwede na rin galawin. Pero yung foreign assisted project na yan, siyempre may counterpart tayo. May counterpart yung Foreign entity. yung sa ibang bansa. Oo. Kaya paano mo gagalawin ngayon yun? Medyo masalimot din yun. Anyway, balik tayo sa issue. Yung PhilHealth, ginalaw nila. So, yan, nasa Korte Suprema na ngayon. At harinawa, kung makikita ng mga petitioners yung talagang issue. Kasi ang sa issue ng mga petitioners, yung parang appeal sa emotion dahil ito'y PhilHealth para sa mga nangangailangan ng tulong sa healthcare, Yes. Hindi ang talagang issue dapat bukin diyan. Yung General Appropriations Act is a general law. General law. Yeah. It Yung shouldn't. PhilHealth law, Oo. Separate. at This is saka yung special law. amendments, Yeah. pati yung Universal Healthcare, special law. Oo. Oo. Hindi po pwedeng i-amend Oo. ng general law yung special law. Yes. Napaka-basic nun. Oo. Kasi ang special law, ito na nga yung parang kinlarify na nga yung general law. Correct. So hindi pwedeng bumalik yung general law na i-amend yung special law. Yes. Oo. Ang nangyari, yung GAA being a general law, hindi po pwedeng i-amend yung PhilHealth law. Ang PhilHealth law saka yung Universal Healthcare Act, UHC. hindi po pwede kasi ang nakalagay doon, pagka merong excess, babalik yan sa benepisyo ng mga members. Dagdagan yung benepisyo. Babawasan yung premium. Correct, oo. Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo, yung babalikan ko lang po yung sa BICAM. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo, 15 members po yung nandoon. Is there a way to amend that po? Para po hindi na po makutkot, magalaw. Kasi po, matapang po sinabi po ni VP Sara that Congress, the budget is held by just 2 people, and she named House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Zaldico po ang may hawak na syempre po tinanggihan po ni Congressman Zaldico. Pero po members po sila dito po sa BICAM. At sabi nyo nga na iba na yung landscape po ng pwede po pa bang galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganun kapangyarihan po ang BICAM na pwede po nilang palitan ang na-approve na po? If I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution na gawin transparent yung bicameral conference. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, ito yung, lalo sa budget, ito yung nag-iisang Ako, Senator Ping? Sayang. We're losing you po, Senator.
Senator Ping. Parang yun nga, no? Parang yun It's yung held- third chamber, Oo, di ba? na sabi niya, Senado, Kongreso, Kongreso, all of a tapos- sudden, pag BICAM na, And I remember, with 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator Amy Sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na it was, kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang nga, naging, ay, yung sa COMELEC, naalala ko. ayan. Yun sinasabi so, si niya. Senator Ping, you Senator were Ping, saying that you filed a resolution or what, bill para... transparency. Para transparent. Lagyan ng magkaroon ng minutes kasi walang minutes yan eh. Walang minutes, walang record yan eh. Walang Okay. transcript, walang record. Nako, oo. Kanya-kanya lang yan eh. Oo. Yung talagang confined, limited lang doon sa mga members kung ano nangyayari sa BICAM. At ang masama sa BICAM kasi, hindi na halos gumagana yung BICAM. Formalities na lang yun eh. Oo. Na halimbawang nag-open, okay, inopen na yung bicameral conference. Tapos, mag-ano yun? Bitin na bitin kami. Tapos Ayan, ay ayan, palabas Senator. ng Oo. Senator. Tapos na, pipirmahan na lang. Sa kapal ng libro, pagka ikaw nagbasa pa, bago pumirma, napaka-kontrabida mo na kasi maaabala na yung Madidelay. yung bicameral conference na Report. yung mismong bill na ipapadala sa Malacanang. May pressure. Naku, dapat talaga pag bumalik kayo sa Senado, Oo, Senator hindi Ping. when Oo. you return to the Senate, Dapat